Ayan. Happy Sabbath muli sa ating lahat mga kapatid. Tayo po ay dadako na po sa ating pong ikalawang serbisyo. At bago po tayo mag-awitan, tayo po muna yumuko panandalian para po sa ating pong maikling panalangin. Dakilang Diyos na mga bagay sa lahat, Panginoon, pinupuri sa po namin sa mga oras na ito, Panginoon. Sa oras na ito, Panginoon, kami po mag-aawitan. Ninyo nawa kami bigyan ng magagandang boses, Panginoon, para sa aming pong pag-awitan sa inyong pangalan, Panginoon. At pagkaingatan niyo nawa ang bawat isa sa amin sa umagang ito, Panginoon, at patawarin kami kung saan kaming kutang kasala sa isip, sa salita, sa gawa. Itong aming samot-talangin sa pangalan na Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Ang ating pong unang awitin ay makikita sa page 85. Kung kayo po ay mayroong hymnal dyan, sa page 85, I will sing of Jesus' love. Sing of Jesus' love, who first loved me before he left. Bright pearls above and died in Calvary. Sing of Jesus' love and his praise. My heart shall give his love. God, my faith, I will sing his love to me. Oh, the depths of love divine, but forever can never know how that sea. As dark as mine can remain as white as snow. I will sing of Jesus' love endless praise. My heart shall give his love. Lord, I might be, I will sing his love to me. For him I found such love bestowed I own. My heart is one, happy now my love to show. I will sing of Jesus' love and his praise. My heart shall give his love. That I might be, I will sing his love to Para po sa ating pong ikalawang awitin, awitin po natin ang I Sing the Mighty Power of God. Tayo po'y kumanta lahat mga kapatid, sabay-sabay po tayong kumanta. I sing the mighty power of God that made the mountains rise, that with the flowing seas abroad and built the lovely skies. I sing the east and latter rain, the sun to rule the day, the oceans blue like his command, and all the stars obey. Goodness over the
survey the ground and shore, oh, gaze upon the sky. There's still a lantern far below, but it's the glory's known, and clouds arise and tempests blow, but over from the throne we choose the narrow life, and we are subject to thy care. There's not a place where we can hide, God is present there. Okay, so welcome po ang lahat sa atin pong panambahan sa Panginoon sa umagang ito. At muli ay babatiin ko kayo ng Happy Sabbath. At sa ating mga kapatid na mga bisita na hindi natin lubusang kasama sa church na ito, welcome po kayo sa atin pong pagsamba sa Panginoon. At ang pagpapala ay sumasa ating lahat. Ano? So, doon sa ating mga bagong binyag, gusto kong tatawagin, nandito ba ngayon yung pamangkin ni Sister pinsan ni Lona? Siya na? Nandito ba? Anong pangalan nun? Siya'y? Okay. Okay, so, itong ating kabataang ito ay kasama po itong nabibinyagan sa nakaraang binyagan ng ating church. Subalit, siya ay kasamang nagbabakasyon sa kanilang lugar sa Tirado. Ano? So, nakauwi sila ngayong week lang. Kaya nais ko pong patayuin dito sa unahan natin mga kapatid upang atin pong tanggapin bilang church member sa church na ito para kahit na medyo delay na ang ating pagtanggap sa kanya, subalit ngayon natin siya nakasama, please welcome. Gusto kong patayuin natin dito sa unahan si Sister Jezabel. Okay. Come forward, Jezabel. Para atin pong ma-recognize siya na kabataang Okay. Hello. Okay. Okay. Medyo magandang tunog nito. Si Brother Joshua. Ayan. Pwede po kayong magtatayo, pupunta dito sa unahan. Hindi natin sila nakasama mga kapatid doon sa ating pinatayo nung una. Subalit narito ay hindi hadlang ang panahon upang atin pong makita sila na tatayo sa unahan upang atin po silang tanggapin. Okay? Ang mga anghel sa langit ay nagagalak ng kanilang tinanggap ang Panginoon na kanyang personal na tagapagligtas. At ang kasiyahan ng mga kapatiran sa iglesia ng Rampano ay umaapaw, mga kapatid, sa tatlong kaluluwa. Okay? Ang isa ay natanggap na, subalit itong dalawa ngayon ay atin po ngayon silang tatanggapin. Bilang mga kapatiran na nagiging kabahagi na kayo sa iglesyang ito ng Rampano Church, ang inyo pong mga pangalan ay kalakip na masusulat sa aklat sa libro ng iglesia. At anumang mga bahagi na maipagkakaloob sa inyo ng Diyos at base sa inyo pong mga kakayanan, ay kabahagi na po kayo sa mga tungkulin na maari pong ating gagampanan maging sa ating pagiging membro sa iglesia pong ito.
So, narito si Brother Joshua, Sister Jezabel, mga kapatid, ay atin po silang nakita sa unahan. Ay atin po silang tatanggapin. Taas pong kamay, mga kapatid, sa lahat ng mga kapatiran na tatanggap sa kanila. Thank you. At atin po silang babatiin at ang pwedeng makalapit sa kanila na malapit sa kanila ay pwede pong tumayo upang atin po silang kakamayan. Okay, maraming salamat po mga kapatid. At simula ngayong araw na ito, Sister Jezabel and Brother Joshua, kayo po ay lehitimong membro sa iglesia po ito. Marami pong salamat at kayo po ay pwede pong magbalik sa inyong mga upuan. Okay, si Brother Benito ay kasama po siya sa nabibinyagan, subalit una siyang natanggap mga kapatid. Pakitayo, Brad Benito, para makita ka muli. Ayan, sila po yan. Okay. So, narito mga kapatid, sa ang oras natin ay alas 10:32. Ang atin pong iglesia ay kasunod na tatanggap ng ating Alkansya Ko, Alay Ko ngayong 2026. So, rampano po ang nakaabang sa pagtanggap ng AKAP, no? So, mga kapatid, nais po namin ipaabot sa inyo na ang atin pong iglesia sa Rampano ay mayroon pong malaking proyekto o project na atin pong gagawin. Kaya yung atin pong Alkansya Ko, Alay Ko ay malaking tulong po ito para tayo po ay makakapagsimula, no? So, sa atin pong gawain. Actually, itong church natin ay mayroon tayong extension doon sa unahan, 10th floor for the temple. So, yan po mga kapatid ang isa sa mga panukala. Kaya tayo pong lahat ay maghanda ng atin pong mga Alkansya Ko, Alay Ko. Hindi lang ang buong pamilya at tayo pong lahat ay maging sa mga membro sa pamilya. Ay gusto po ninyo na magsariling, mga anak ay magsariling ipon para po sa pagdating ng 2026 ay atin pong maibigay ang atin pong mga Alkansya Ko, Alay Ko kasi tayo po ang tatanggap doon, no? Tayo sa ating pong iglesia at atin pong mapasimulan ang atin pong proyekto na magagawa na yan sa unahan, no? So actually mga kapatid, ito pang ating 2 pusti at 3 pusti ng ating church. So pundasyon po ito. Kaya kung nasa isipan po ninyo na bakit ganin yan, actually, school po ito, mga kapatid. Hindi po ito pinatayo na simbahan. School po ito nila ni Sir and Ma'am Sir Romy and Ma'am Mercy Sidogin. Subalit ito ay na-convert bilang kina-converted nila na magiging simbahan. So, kaya yung ayos ng mga pusti na ito ay mga room po ito kasi mga kapatid. So, ngayon na ito ay nasa pananambahan, ay kinakailangan itong ipapanukala. So, maglaan din tayo ng pondo para po dito. Kaya, either ito ay maaprubahan ng ating church, ay isasagawa po natin ito kasi medyo nakakasagabal
din sa mga nakatingin dyan sa likod. No? So hindi makikita natin yung nasa likod ng poste. Pero kailangan po itong ayusin na maayos o matibay. Kaya hindi po natin ito basta-bastang tanggalin na hindi maganda ang pagkakagawa. Kaya mga kapatid, dagdagan po natin ang atin pong alkansya ko alay ko kahit sa mga sintabo, mga piso, or sa kakayanan na atin pong maiabot. Okay. So, kalaki po dito ang mga church na magiging kasama natin ay ang Kaakbayan, Golden Valley, Central Siksikan, Mother Church natin, Macedonia, at ang Erawan din tayo. So yun po ang mga church na magkakasama sa distrito na magtulong-tulong para po sa alkansya ko, alay ko na tatanggapin ng Rampano Church. So thank you mga kapatid. At ganun din, nais ko pong ipalaala sa atin ng lahat po ng ating mga bata na may hawak ng mga cellphone. Maaari pong kukunin muna natin sa kanila ang mga cellphone na kanilang hinahawakan para sa kanilang paglalaro mga kapatid. At atin pong tulungan sila na ang kanila pong mga pakinig ay makapokus sa atin pong pagsamba. So, ang atin din pong church board meeting mamayang hapon ay tayo po ay schedule ngayong Sabat na ito sa ating regular board meeting. Kaya tayo po ay mayroon pong meeting mamayang hapon, no? So, hindi natin alam kung kasama natin ang ating bagong pastor, Pastor Bong Dayagro. So, siya na ngayon ang ating bagong district pastor. Subalit, ang ating pong church board meeting ay magpapatuloy ayon po sa naka-schedule natin na binigay ng ating dating pastor na naka-assign dito. Okay, so kasunod po niyan mga kapatid ay yung mga bata ay nasa mga magulang na at ang mga kwarto po natin, mga kabataan natin na maaring nag-upo doon sa likod na wala naman kayong ginagawa kundi pagsamba naman lang talaga. So tayo pong lahat ay papasok dito sa atin pong simbahan para tayo pong lahat ay makinabang sa mga pagpapala na ipagkakalob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Narito ang mga pagkakasunod-sunod ng mga may bahagi. Ang inyo pong presider, Brother Ronnie Ranis, at ang ating nasa monitoring screen natin, Brother Alvin Mascardo, yung chorister natin, si Brother GR, at ang ating dalawang deaconess na maglilingkod sa atin, Sister Bing Ranis at Sister Jomra Palmoni, at ang atin pong magbabasa ng ating tithes and offering. Mga kapatid, ako na rin po ang magbabasa ng tithes and offering natin. So, sorry sapagkat wala din tayo pong nakukuha. So, kasunod po niyan ay ang ating ang atin pong dala ng ating scripture reading, si Brother Arnold Villanisa and pastoral prayer. At susundan po yan mga kapatid ng message and song ng mga kabataan natin na mga kalalakihan dito sa Rampano, no? So, ang atin pong minsahing mapapakinggan ngayong oras na ito ay ito po ay inihanda ng Diyos sa katauhan ni Brother Ri Ranes. So yun po mga kapatid ang pagkakasunod-sunod ng atin pong pagsamba hanggang sa matapos. So ibigay po ang panahon sa ating chorister. Para po sa pagpasok natin po mga participants, tayo po ay sabay-sabay lumuhod at antayin pa natin ng The Lord is Holy at the Temple. Let all the earth
We love thy Sabbath, Lord. We love thy Sabbath, Lord, and worship at thy feet. Oh, may these hours sweet peace afford, and liberty sweet. Thine angels sound for joy, creation's heard to sing. We praise thee, so high, and grateful praise to thee. For thy wondrous love, counsel thee sacred Sa oras na ito, Amang Banal, amin pong itinataas ang pagpupuri at pagluwalhati sa inyong banal na pangalan sa oras na ito. Narito ang inyong bayan, handang makikinig ng inyong mga banal na pabalita. Amin din pong idinadalangin sa inyo, O Diyos, na ang bawat isa ay magiging karapat-dapat na magsipagtanggap dito upang magkaroon ng lakas at resistensya ang aming pananampalataya at paglilingkod sa inyo. Marapati na kami po ay inyong samahan sa pamamagitan ng inyong banal na presensya sa oras na ito. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Sa hindi pa lilikumin ng ating mga dalawang dikonisa, ang ating mga kapo at mga handog, ay aking basahin ang nasulat dito sa Aklat ng Malakias. 3, ang talata ay 8. Nanakawan baga ng tao ang Diyos, gayon may, ninakawan ninyo ako. Ngunit inyong sinasabi sa akin, sa ano ka namin nanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Sa talatang Gs, dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At susubukin ninyo ako ngayon sa mga bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kundi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na wala ng sapat na silid na kalalagyan. Ating pong lilikumin ang ating mga ikapo at mga handog. There shall be showers of blessing. This is the promise of God. There shall be seasons refreshing, sent from the
O mapagpala Diyos namin na nasa mga langit. Narito, O Diyos, ang inyo pong mga anak ay nagbalik ng mga ikapo at ng mga handog. Pagpalain mo, O Diyos, ang mga kamay na nagbalik nitong mga kapirahang ito. At pagpalain mo, O Diyos, ang mga kabuhayan na pinanggagalingan ng kapirahang ito. At ganun din sa mga kalusugan ng bawat isa. O Diyos, naway patuloy na ipagkakaloob mo sa bawat isa ang pusong tapat na babalik ng inyo pong bahagi na ito, O Diyos, ay makakatulong sa pagtaguyo din ng inyong gawain. Salamat po ng marami, Panginoon, at ang lahat ng ito ay amin pong binabalik sa inyo ang aming papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Para po sa ating pong opening song, awitin po natin ang All Hail the Power of Jesus' Name. Feel the power of Jesus' name, let angels prostrate fall. Bring forth the royal diadem and crown him Lord of all. Bring forth the royal diadem and crown him Sa may mga dala pong Biblia, pakibuksan po ang aklat ng Hebrews chapter 11 verse 16. Ito po ang sentro ng topiko na pag-uusapan ngayong umaga. Ganito po ang sabi. Ngunit ngayon ay nagnanasa sila ng lalong magaling na lupain. Sa makatuwid bagay ang sa langit, kaya hindi sila ikinahihiya ng Diyos na tawaging Diyos nila, sapagkat kaniyang ipinaghahanda sila ng isang bayan. Tayo pa ay lumuhod para po sa ating panalangin.
Dakila at mahabagi naming Diyos, sa umaga pong ito, Panginoon, amin pong ibinabalik ang amin pong pasasalamat sa inyo, Ama, sapagkat inyo po kaming binigyan ng oras, pagkakataon upang kayo po ay sambahin sa ganito pong kalagayan namin, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan. Sa umaga ding ito, patawarin po niyo kami, Panginoon. Hindi man namin mabanggit isa-isa ng aming mga pagkakasala, subalit mayroong oras, paraan upang kayo po ay aming kausapin patungkol po sa aming mga nagawang kasalanan. Patawarin po niyo kami, Ama. Sa umaga ding ito, Panginoon, amin pong idinadalangin ang aming pong kapatid na magdadala ng mensahe sa umaga pong ito, Panginoon. Hari naway, lubusin ang kanyang tiwala sa inyo at hindi sa kanyang sariling kakayanan upang makinig ng inyong pabalita sa umaga pong ito. Amin din pong idinadalangin, Panginoon, ang mga nangyayari sa panahong ito sa mga leader ng sambayan ng Pilipino, Panginoon. Huwag niyo po silang pabayaan upang hindi po maapektuhan ang aming pong mga nararanasan ngayon, Panginoon, patungkol po sa ekonomiya ng bansa. Pagpalain po ang bawat isa. Sampu po ng aming mga pamilya na humahawak at nagtitiwala lamang sa inyo, Ama. Ito lamang po ang aming hiling at dalangin. should have seen the way I was before I let it through. If he did all this for me, I know that he can do it all for you. Life was just a game for me to pay and make it home. So with 1,000 pieces gone, and every time I thought I beat your feet, I found out I was wrong. My life was incomplete, 'cause Jesus had the pieces all alone. Jesus can do
do it all for you. He knows everything you need. He knows just what to do. You should have seen the way I was before I let him through. If you did all this for me, I know that he can do it all for you. If he did all this for me, I know that he can do it all for you. Hello, Sam. Purihin ang Diyos sa oras na ito, mga kapatid. Magandang umaga. Happy Sabbath. Ang mensahe ng awit ay isa sa nag-i-encourage sa bawat isa sa atin kung ano kaya ang kanyang layunin para sa atin. Doon sa lyrics ay mayroon akong binigyang diin doon na Jesus can do it all for you. Mayroong gagawin ang Diyos at siyang nakakaalam kung ano ang kanyang magagawa para sa atin, mga kapatid. Ikaw at ako, mayroong minimithi, may pinapangarap, mayroon tayong isang layunin nga kung saan ang ating iniisip ay hindi kagaya ng iniisip ng mga taong mayaman. Tama po ba yun? Ang ating mithiin ay hindi yung mithiin nga kagaya sa mga iniisip ng taong wala na silang ibang kakaanan kung ilang personal na buhay at ang kanilang personal na kayamanan. Kundi tayo, kapatid, sa larangan ng ating pamumuhay ngayon, kinakailangan natin ang lugar na kung saan doon tayo satisfy. Doon tayo kampante. Doon tayo nais nga magkakaroon ng kasaganaan. Dahil alam mga kapatid, kung ako ang inyong tatanungin, dito sa mundong ibabaw, ang kalaparan ng dagat, ako ay, kung pinahintulot, ako ay nilalamo na. Nakaranas ako pagkalubog dahil sa gawain na ito. Sa missionary work, at the time, doon ako na-assign sa San Vicente, Caruray, yung district. At yung panahon na yon, aking pagsusumikap sa paglilingkod sa Panginoon, ang aking iniidolo mga kapatid, si Apostol Pablo. Na kung paanong si Apostol Pablo ay gumawa sa gawain ng Panginoon nga walang pag-aatubili, wala siyang inaasahang anumang bagay na kanyang tatanggapin, nga kapalit sa kanyang paglilingkod, kundi sa kanya pong mga layunin, nga nais niyang maglilingkod ng tapat sa Panginoon alang-alang sa kaligtasan ng lahat na kailangang lumapit sa Panginoon. So, ang pag-aakay ng kaluluwa, mga kapatid, hindi lamang sa pamamagitan ng doon sa magaan nga paraan,
sa madaling paraan, kundi kailangan nga ang mga manggagawa ay dumaan sa masikip, no? Napagkasikip na karanasan na kung maaari lang, ito ay kanila ng aatrasan. Kaya ang inyong lingkod, mga kapatid, dumaan sa ganitong punto na buhay. Ang pagkalubog sa karagatan, mga kapatid, dala-dala ko ang Biblia at ang aking mga gamit. Nalubog ako kasama yung akin noong hindi pa kami nung kasalukuyan na yon, hindi pa kami si Mrs. na ikasal. Ito'y kaunting bahagi ko lang, mga kapatid, na karanasan muna. Dahil ang Diyos ay mayroong panukala, ay mayroong nais na gawin ang Diyos iyo at para sa akin. Ang tanong ko, bakit hindi pa ako nilalamon o kinakain ng pating habang ako'y lumalangoy sa kalaliman o sa kalaparan ng dagat sa oras ng alas 6 ng hapon at hanggang sa alas 8 ng gabi? Kasama ko ang 3 bata na ang isa ay 1 year old, 2 years old at saka 3 years old, mga kapatid. Kasama ang kanilang mga magulang sa isang bangka nga maliit nga amin pong sinasakyan at nabutas ito dahil kami po ay aming nasagaw pa ang signal ng Bertong Bagyo. Aking iniisip, ang karanasan ba ni Apostol Pablo bilang siya ay aking ibinigay, ang bawa, aking paglilingkod ay gayon din po ba ang nagiging karanasan niya? Habang binabasa ko, mga kapatid, at binabaybay ko ang aklat ng mga gawa, naroon pala ang karanasan ni Apostol Pablo din. Kaya, Jesus can do it all for you. Sa oras na ito, hiramin ko sa inyo, mga kapatid, ang inyong mga pakinig. Ang ating panahon bilang pagsamba at pagpupuri natin sa Panginoon, ang pagbubulay-bulay ng kanyang mga salita ay isang napagkahalaga para sa kanyang bayan. Kaya ito ay atin pong hilingin sa pamamagitan ng sandaling panalangin. Amin pong i-claim ngayon sa inyo, dakilang Ama, ang kaalaman at karunungan, ang pagkaunawa sa inyong mga salita. Ang buong kongregasyon ay aking dadalhin sa inyo pong paanan, na kami sama-sama ninyong bigyan ng tamang pagkakaunawa, na ang salitang ito ang siyang magbibigay sa amin ng pag-asa, nga kami ay inyong aaming tamuhin ang award of assurance nga inyong ipinangako sa bawat amin sa langit na walang hanggan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang aklat ng Hebreos, Kapitulo 11, ang talata ay, yung binasa ng atin pong kapatid, mga kapatid ko, ay mayroong napagkalalim na emphasize si Apostol Pablo roon. Itong ninanais para sa mga ng Diyos ay kanyang sinasabi dito, ngunit ngayon ay nagnanasa sila ng lalong magaling. Bagay ang sa langit. Kaya hindi sila kinahihiya ng Diyos na tatawaging Diyos nila sapagkat kanyang ipinaghahanda sila ng isang bayan. Gaano ba kalalim sa naaabot ng ating mga pag-iisip, mga kapatid, kapag binabasa natin yung sinulat ng Panginoon sa pamamagitan, sinulat ni Juan Revelator sa pamamagitan ng udyok ng Banal na Espiritu. Itong ating pag-uusapan ay may kinalaman tungkol sa banal na lungsod. So, ang ibig sabihin ay, mayroon palang isang lugar na inihanda ang Diyos na ang tao ay makapagparoon na ito'y wala namang anumang mga mangyayari na katulad ngayon sa ating mga karanasan nga parang hindi na natin kayang matatanggap, mga kapatid.
yung problema, suliranin o ano pa, at mga karamdaman, iba at iba pa, ay itong tinutukoy niyang banal na lungsod. Isang manggagawa, bago ko ipagpatuloy ang wika ni Apostol Pablo, isang manggagawa, siya ay isang pastor sa Luzon. Luzon ito nangyayari mga kapatid, na siya ay naka-assign sa province ng Tarlac. Bagong distrito ang kanya pong tinanggap na siya ay doon ma-assign. Nang siya ay naparoon kasama ang kanyang mga buong pamilya, mayroon din siyang kasama nga yung nagdala doon sa kanya bilang taga roon sa probinsya na yon. At nang nandoon na ang isang manggagawa na ito, ang isang district pastor na ito, wala siyang iba kundi ay kinakabisado niya, umiikot siya sa buong bayan ng Tarlac upang makabisado niya kung ano ang lugar. At habang siya umiikot mga kapatid, kasama niya yung kanyang, yung taga roon kaibigan na niya, isang taong kamanggagawa din sa iglesia, ay kasama niyang umiikot para nga ma-guide siya mga kapatid. Doon sa kataasan na bulod, nakita niya ang napakagandang tanawin. Ang sabi niya, pwede bang ipasyal mo ako sa roon na dako. At naparoon sila mga kapatid. At nang kanilang pagpunta doon, yun pala ay isang lugar na Kapitulyo. Sentro sa bayan na yun. So habang naroon sila sa bundok na yun, sa Kapitulyo, tinatanaw niya ang buong kagandahan ng lugar ng Tarlac, yung bayan. At nang siya ay lumingon sa kaliwang bahagi at tumingin siya sa sentrong bahagi sa kanyang harapan, nga kanyang natatanaw, at lumingon siya sa isang bahagi. Tumalikod siya at humarap sa kanyang bandang likuran mga kapatid. Mayroon siyang iba-ibang nakikita. Yung una niyang pagtingin, dito sa kanan nga bahagi mga kapatid, nagtatanong siya, ano ba yung lugar na yan nga medyo napagkaganda rin? At nung nakita niya, gusto din niyang papasyalan kung ano yon. Pero noong sinabi ng kanyang kaibigan, yan ay provincial jail. So pagkasabi niya na yan ay provincial jail, hindi na siya nagnanasa pa, nag-iisip pa nga paruroon. Kasi alam na ng isang manggagawang ito kung ano ang mayroon, anong background sa lugar na yaon. Nang tumingin siya dito sa kanyang harapan, sa unahan, mayroon naman siyang nakikita. Tinanong niya, ano ba yung mayroong tatlong palapag na napakagandang pagmasdan, nga napagkalawak titingnan? Ang sabi ng isang kapatid ng iglesia, ang sabi niya, yan po, pastor, pagamutan. Hindi na rin siya nagnanasa pang puntahan ang lugar na yun sapagkat alam niya kung anong background na yun. Nang lumingon siya dito sa gawing timog, no? Ang describe ay west niya, hilagaan, tapos timog. Sabi niya, bakit napagkalawak ang isang lugar at ito ay mayroong iba-ibang kulay pero mayroong parang napapalamutian na napagkaputi ng mga kulay. Napakagandang masdan mga kapatid. Ang sabi ng natin sa pananampalataya, yan ay sementeryo, pastor. Nabatid ng isang manggagawa na ito na ang kanyang roon
roon ang lugar, ang akala niya na siya, ang kanyang maramdaman ay laging kasiyahan. Ang akala niya ay walang problema. Ang akala niya ay puro kagalakan ang kanya pong magiging maranasan. Ngunit, nang nakikita niya ang isang bilangguan, hindi na siya panatag. Bakit? Kung mayroong bilangguan ang isang lugar, ibig sabihin, mayroong taong dapat ilalagay roon sa lugar na yaon. Nang nakita niya ang isang pagamutan, ang kanya namang iniisip na ito ay mayroong mga karamdaman na maaari din ako ay maisa sa mahahawaan at madadala ako roon. Mas higit na kanyang binigyan ng malalim na sa kanyang sarili, mga kapatid, ang kanyang nakita sa bandang likuran. Na sinasabi niya, lalo't higit hindi panatag sa kalagayan kong ito, na bagaman kapiling ko ang aking pamilya, ang aking asawa at mga anak, pero sa isang saglit, pwede ko silang iiwanan ng kusa dahil sa dakong ito, mayroon pala akong importanteng paroroonan. Application, mga kapatid. Tayo bang narito lahat sa Puerto Princesa, panatag ba ang ating kalooban? Amen? Totoo hindi? Panatag ba tayo, mga kapatid? Habang nariyan, araw-araw dumadaan dito ang mga inihatid. Doon sa kanilang mga himlayan, ang mga taong malikod na sa kanilang mga mahal sa buhay. Ang mga pamilyang kanilang iniiwanan sa huling pagkikita ay mayroong pagluluha, pagdadalamhati, pagkakaulila. Noong nakaraang gabi, ako ang isa sa mga nagsasalita noong doon sa burol, mga kapatid, ng atin pong isa sa mga kapatid natin sa siksikan. Ang akin pong naitalakay ay tungkol sa isang tanong. Bakit ang tao ay nagkakasakit at bakit siya ay mamatay? Kung itinatalakay ito, mga kapatid, damang-dama ko kung anong damdamin at nakikinig. Sapagkat sumasabay ang pag-aalala sa bawat sandali, sa bawat araw, sa bawat minuto o sa bawat segundo na habang ang tao ay nabubuhay, mayroon palang may nakaabang. Kung hindi sa hospital, sa bilangguan. Kung hindi sa bilangguan, ay sa libingan. Kaya walang katiyakan, mga kapatid, pong buhay. Now, patuloy kong i-discuss ang tungkol sa Hebrews 11 verse 16. Itong na tinatawag na inaasam-asam na apostol, siya rin po bang langit nga atin ding minimithi, mga kapatid? Siya rin bang langit nga atin pong roroon? At ito po bang lugar ang tinutukoy ng Panginoon sangayon sa kanyang ipinapangako, Juan 14, talatang 1, 2 at 3, nga mayroon siyang banal na lugar nga kanyang inihanda para sa kanyang mga pinili. Mga kapatid ko, ito ay isa sa mga bahagi lamang ng ating buhay dito sa mundo nga pwede nating mapakinggan ang mga salitang ito nga ipinangako ng Panginoon, or mayroon po tayong isang bahagi lamang sa dakong ito nga pwede nating ang lahat ng mga bagay nga may kinalaman sa ating kaligtasan, o kung hindi man, nating tanggapin nga may sinsiro o sinseridad sa ating buhay nga ang Panginoon ay siyang naghahanda nito. Jesus can do it all for you. Ang tanong, mayroon bang lugar, mga kapatid, na walang hospital, walang libingan, walang bilangguan? Mayroon.
Saan tayo sa buong mundo iikot upang ang dakong ito ay ating masumpungan? Ito pa lamang karanasan ng bansang Pilipinas, mga kapatid, ay isa na sa nagkaroon ng kontrobersya nga karanasan ang iba't ibang namumuno sa Senado. Dahil sila'y huhulihin, ibilanggo, at hindi pa sapat ang bilangguan ng Pilipinas. Hindi sapat para sa kanila. Saan sila dadalhin? Ibilanggo sila doon sa ibang bansa. Dahil doon, nagkaroon ng ligalig ang puso ng tao. Lalo na yung may huhulihin upang dadalhin doon. Hindi siya nagiging panatag, mga kapatid. Bakit? Ang lugar na kanyang paruroonan ay lugar din nga naroon yung pagluha, naroon yung kapighatian, ang pagdaramdam siya sa kanyang pamilya. Although siya ay buhay, pero wala nang pag-asang makakalaya pa sa kanyang kalagayan bilang isang biktima, mga kapatid. Pero ang lugar nga inihanda ng Panginoon sa atin, kanyang inilaan, saan kaya natin to masusumpungan, mga kapatid? Idinidescribe sa isang manunulat ang buong Pilipinas. Buong Pilipinas. Mayroon dito sa ating bansa na iba-ibang kayamanan nga nakatago. Ini-describe din sa ibang mga eksperto na dito sa ating bansa ay iba-iba ang mga lugar nga pwedeng nakakahikayat sa iba't ibang mga banyaga, no? Sa ibang bansa nga sila'y magpunta rito dahil sa kagandahan ang lugar. At higit na ito'y inidescribe na ang buong Pilipinas na palamutian sa iba't ibang mga tanawin nga ito'y kung maramdaman sa taong na kanyang nakikita, tila bagang ang kasayahan ng kanyang sarili, ang kanyang buhay ay kumpleto na. At ang iba nga mga foreigner ay hindi na halos umalis at dito na lang maninirahan, mga kapatid. Pero, anong mayroon? Sa Biblia ay idinidescribe, banal na lungsod nga inihanda ng Panginoon para sa iyo at para sa akin, mga kapatid, ay sapat ba ang luwag, lapad, ang taas, o ang kanyang sukat? Parang ang sinabi ng sulat ni Mrs. White sa early writings, na ang iligtas ng Panginoon, ang tinatawag na the great multitude, ito ba'y sapat na magkasya doon sa kanyang inihandang bayan? No? Ito, mga kapatid. Sang-ayon ni Juan Revelator, ay kanyang isinulat na ang sukat sa lungsod na inihanda na ay mayroong sukat na kung ano ang lapad, gayon ang taas. Kung ano ang taas, gayon ang kanyang diametro. Parihas, mga kapatid. Kasama, ganun din ang yung bakod, ang tawag dito'y pader. Doon sa bayan na yun, mga kapatid, mayroong idinidescribe din ang isang propeta na sa kapanahunan niya, kanya habang siya ay naroon sa pihitan o sa lugar nga hindi siya satisfy. At nakita niya nga ang mga bagay na ito ay nakasumpong siya ng kapayapaan at kaaliwan ng kanyang puso. Bakit? Sapagkat doon idinidescribe na mayroon palang banal na lungsod ang inihanda ng Diyos na para sa kanyang bayan. Now, ang Pilipinas ay
ang kabuuang sukat ng Pilipinas, itong buong ikot niya ay 360,000 kilometro kwadrado ang Pilipinas. Ano? 300,000. At dito sa 300 kilometro kwadrado, ang lahat ng mga bayan na ito nga napapaloob ay hindi na po lumampas doon sa tinatawag na boundary ng Pilipinas, kundi nasasapatan at nagkaroon ng sapat na sukat upang matatawag siyang kabuuhang bansa na walang hindi humigit o kumulang man. Sang-ayon sa sukat ng ibinigay ng buong Pilipinas. At kung mayroong 300,000 ang sukat paligid ng bansa na ito, gaano kalaki ang sukat nga inihanda ng Diyos nga bayan syudad. Syudad lang yun ha, hindi bansa ang tinutukoy ni Juan Revelador. Syudad, banal na lungsod. Lungsod lang. Gaano kapatid. At kung ating baybayin ng pagbabasa ang aklat ng Apocalipsis Kapitulo 21, ang talata ay 16 hanggang sa 25. Doon ay idinidescribe at detalyado ang pagbanggit ni Juan Revelador doon sa mga sukat kung anong mayroon mga kapatid. Tandaan natin na mayroon siyang ibinibigay para sa mga bumabasa, nakikinig, at sa mga nais nga magtutuklas at sa nais nga paroroon sa dakong yaon nga magiging maghihikayat sa kanya mga kapatid dahil sa mga pangako na ito. Sinasabi sa talatang 16, ang pagkatayo ng bayan ay parisukat at ang kanyang haba na gaya ng kanyang luwang. At sinukat niya ng tambo ang bayan ay 12,000 estadyo ang haba at ang luwang at ang taas nito ay magkakasukat. So ito yung aking binigkas kanina. Now, kung ito ganun kalapad mga kapatid, ano ang kabuuhang total sa tinatawag na estadyo? Sa estadyo. Ang estadyo mga kapatid ay tinatawag ito sa ating salita ngayon, milya ang sukat. Mayroong ang sabi dito, at sinukat niya ang kuta nito ay 144 na siko ayon sa sukat ng tao sa makatuwid bagay ng isang anghel. 44, no? 12. Ang sabi dito, yun ay isinukat niya ang kabuuan ay mayroon po itong sukat mga kapatid na sa ating ngayong bilang ay may habang 375 milya yung luwang ng syudad o 600 kilometro sa bawat panig yung square niya mga kapatid. At may kabuuhang luwang ito yung kanya ng yung kwadrado na niya mga kapatid 360,000 kilometro kwadrado ang banal na syudad. Kung ikumpara natin sa buong bansang Pilipinas, lumampas pa mga kapatid ng 60,000 kilometro ang higit pang malaki kaysa bansang Pilipinas. Imposible bang mangyari mga kapatid na ang tinatawag ni Mrs. White na the great multitude, yung kasamang uupo
nga ito'y lalabas sa magkabilang sulok, sa iba't ibang sulok ng mundo, nga ito'y uupong kasamang umupo ni Abraham sa panahon ng The Great Reunion, ay hindi magkasya dito sa inihanda ng Panginoon, mga kapatid. Kung sa tao ay imposible. Kung ang ating pananampalataya mayroong pag-aalinlangan, mga kapatid, ito'y imposibleng mangyari sapagkat kailanman ay hindi natin nakikita o hindi pa natin nasisilayan nang minsan pa man kahit sa ating panaginip natin ito nalilirip. Kaya ito'y i-describe ng isang apostol na ang bayang ito, ang banal na siyudad na ito, ay naroroon ang mga banal. I-describe, mga kapatid. Ng banal na Espiritu Santo kay Juan Revelador, sa kapitulo 22, ang talata 21, ang talata 5, ang sabi, isulat mo ito sapagkat ito ay totoo at tunay. Totoo at tunay. Kaya si Juan Revelador hanggang sa kanyang kamatayan nagiging tapat at hindi niya ipinagpalit ang sa anumang bagay nga inaalok sa kanya upang siya'y hamuin mula sa kanyang kahirapan doon sa pulo ng Patmos at siya'y muling ibalik upang muling maglilingkod kay Herodes. Hindi niya, mga kapatid, ipinagpalit ang mga bagay, ang mga naisulat niyang ito sapagkat ito'y totoo at tunay. Hindi ba tayo magagalak, mga kapatid, kapag tayo ay isa sa kabilang na i-recognize ng Diyos na tayo'y kakasamahin niya sa dakong yaon? Ang lugar nga walang sementeryo, walang hospital, walang bilangguan. Yung lugar nga kung saan ito ang pinapangarap ng mga propeta, ng mga apostol, ng mga martir na sa mga nakaraang panahon na kanilang ipinaglaban ang kanilang pananampalataya alang sa kanilang sa Panginoon at dahil dito sila'y nagwagi sa pakikipagbaka. Itinayo nila, mga kapatid, ang bandila ng tagumpay alang-alang sa pangakong ito. Ikaw at ako, ipagpalit ba natin ang dakong ito na wala ng kahirapan, ni kapighatian man, ni sa anumang mga kagulumihanan, atin bang ipagpalit ang bagay na ito sa mga panahong ito, sa mga bagay nga siyang magdadaig, siyang magdadala ng ating sarili sa mga alalahanin. At dahil dito, hindi ka na mangingili ng araw ng Sabat dahil sa ikaw ay kulang ng pangangailangan sa araw na ito. Hindi ka ba magtitiis sa pagsalubong sa presensya ng Panginoon sa dakong ito ng araw ng pagsamba dahil sa mayroon kang importante at mahalagang bagay nga iyong kailangan pang gawin? Oo, mga kapatid ko, mayroong isang panawagan ang Diyos sa kanyang bayan. Ang panawagan, Apokalipsis Kapitulo 14, ang talata ay 12, 14. Narito ang pagtitiyaga ng mga banal, ng mga nagsisitupad ng Diyos at may pananampalataya kay Jesus. Ano ang dugtong? Kung sa ibang sitas ng Biblia, mga kapatid, ay ating titingnan, ang sabing narito ang pagtitiyaga ng mga banal. Ang magtitiyaga hanggang sa wakas ay siya lamang maliligtas. At sino ang ililigtas ng Panginoon, mga kapatid? Ang mga taong mayroon pong pagtitiis. Ang ating mga halimbawa ng mga apostol, sila sa Apostol Pablo, sa Apostol Pedro, at sa iba pang mga lingkod ng Panginoon. Nila ang pagiging martir, mga kapatid. Nila nga ang kanilang lupang katawan ay hamakin sapagkat ilang tagumpay ay ang kamatayan. Pagka sila'y namatay, sila'y kanilang naitayo ang kanilang pananampalataya at sila'y nagtatagumpay. Ngunit,
Ito mga kapatid, bago ako magtatapos, ano ba ang kalagayan ng banal na siyudad na ito? Anong mga palamuti mayroon ito? Kung isa-isahin ang 12 klaseng mga batong, yung mga perlas mga kapatid, yung mga palamuti na ito, isa doon ang tinatawag na perlas. At ang inyong lingkod, nakaraang panahon, way back 2013, 14, hanggang sa 17. Ako po ay isa sa mga nag-aahinti ng perlas. Karanasan ko lang din po ito mga kapatid. Ikot ko itong buong probinsya, mainland ng Palawan. At hinahanap ko ang sa muti na ito nga sinabi ng Biblia, ang perlas. At nang sa aking paghahanap mga kapatid, doon ko na mayroon akong nakikita nga ang perlas ay hindi kayang buhatin ng 4 na tao. Nang aking ina-analyze mga kapatid, class B. Ako po ang nag-a-analyze. Bago madala ng kasama kong ahente at ma-deliver ang perlas, sa aking kamay muna magdaan ang pag-a-analyze noon, ang pag-classify kung ito ba'y class A, class B, class C. Dahil mayroon akong instrumento nga ibinigay sa aming pinakamataas na sila mismo ang magdadala ng perlas sa ibang bansa. Abot ko yung Quezon, ikot itong buong West Coast hanggang sa Ariotoba mga kapatid. At sa aking pag-a-analyze ng mga bagay na ito, aking pinakilos, gumagana ang aking isipan. Sabi ko, kung ito ay class A, ito ba kasama na ang bagay na ito dito sa sinasabi na habang patuloy akong kumuha mga kapatid at ang nasumpungan kong pinakamaraming perlas, kung sino sa inyo dyan kung alam ninyo ang lugar na Tinagong Dagat, kung alam ninyo yon, hindi ko na ibigay ang sketch, naroon yung ilang tons nga perlas ang nakatago. Naroon. Nang ang aking kasama, nang nagdala sila ng perlas doon sa Manila, mga kapatid, nahuli. Bakit? Dahil ang perlas kanyang daladala na galing dito sa Palawan, hindi galing yun sa aking mga ina-analyze mga kapatid. Iba kasi ang nag-supply, mayroon ding iba na nagsusupply, na hindi dumaan sa aking kamay sa pag-a-analyze. Dating sa Manila na sila na trap ng DNR at doon ay nahuli sila mga kapatid. Ang walang kabuluhan aking ginagawa sapagkat ito man ay mga bagay nga ito'y masasabing wala ng kayamanan lang naman nga nakukuha galing sa karagatan o sa lupa, pero bakit mayroon palang tawag nga illegal nga paraan? Saan ko kaagad mga kapatid yun? Na kahit isang sentimo wala po ako kuha nga kinikita doon dahil nga yung usapan kapag ka na-i-deliver na, isa ako mababahagian doon mga kapatid. Pero, winangan ko ang lahat, pinalikuran ko lahat, nakita ko kung anong klaseng perlas mayroon ang sanglibutan. Dahil mismo aking hinahawakan, ako mismong nagbibiak para lamang ma-analyze ko kung ito ba ay nagiging totoo o ito ba ay tunay, kung ito ba ay talagang first class na bagay. Pero nang akin kung natutunan mga kapatid, illegal pala ang mga pamamaraang yon, ako po ay tumigil na sa pag-aahinti, sa paghahanap dahil walang katotohanan pa rin nga ako'y magyaman.
Hanggang ngayon, mayroon pang tumawag sa akin, Sir, saan ka na? Mayroon pa akong nakikita na perlas. Pero gididma ko na mga kapatid. Ang puntong ito nga nais kong ibabahagi sa inyo mga kapatid. Ang mga kayamanan nga ngayon dito sa lupa na pinagkaguluhan sa anumang kaparaanan at makakamit ito ang ng buhay ng tao, wala pa ring kabuluhan. Sapagkat ang lahat ng ito ay kailangan pa ring talikuran. Ni kahit pa ang mga mahal sa buhay na hindi mo gustong iwanan sila. At dahil sa kagustuhan ng kasalanan nga ikaw ay hihikayatin, ikaw ay dadalhin sa isang lugar nga doon ka patatahimikin mga kapatid. Walang saysay. Anong kaalaman mayroon ka ngayon? Anong karunungan mayroon ka ngayon? Anong talino nga mayroon ka ngayon? Nga ang lahat ng pinakamagaling sa ating pagkatao, ibubuhos natin para lamang tayo'y purihin. Gagawin natin ang lahat para tayo'y makikilala sa buong sanglibutan. Walang buluhan mga kapatid. Pawang lang yan ay walang kabuluhan. Ano ang pinakamagaling nating gawin mga kapatid? Yung ating naisin ang langit na bayan. Ang lahat ngayon, ang sinuman ngayon nga nagbibigay pa ng pag-aalinlangan, hubarin na natin lahat mga kapatid, mga bagay nga siyang dahilan ng pagiging bagal sa ating mga desisyon, ang mga bagay nga siyang dahilan ng hindi tayo nakagawa sa gawain ng Panginoon, ang mga bagay na nagiging sabit sa ating paglalakad para sa pagsulong sa gawain ng Panginoon. Tanggalin natin lahat mga kapatid upang ang pintuan ng langit ay nakakahanda na nga ikaw ay paroroon at papasok na dadaan sa gintong lantay. Wala nang treasure pang mangyayari mga kapatid. Dito, nagsisikap nga mag-treasure, magbungkal ng lahat ng mga bato para lang makita kung ano ang kayamanang mayroon. Pero sa langit na bayan, inihanda na ng Diyos at sinabi ng Panginoon, sa anumang paraan, walang sinumang makakapasok doon ang pangalang hindi nakakasulat sa aklat ng buhay, kundi siya lamang nga ang pangalan ay ang nakasulat. At ang aking bayan ay hindi papasok papasok roon na hindi sa pamamagitan ng pintuan, sapagkat ang aking bayan ay siyang aking kinalulugdan. Mga kapatid, marapat tinawa, na sa oras na ito, ay atin pong madama nga kung gaano tayo kamahal ng Diyos, atin po bang naramdaman kung gaano din natin kamahal ang Diyos? Kung tayo ay tinubos ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo, atin din po bang nararamdaman nga tayo'y mayroong panata at pangako sa Diyos, nga tayo'y maglilingkod ng tapat sa Diyos? Ang mga bagay na ito ay atin pong mararamdaman sa panahon ng kanyang pagdating. Ang lahat na ito parang panaginip lamang sa mga panahong ito. Pero mahahayag ang lubos na kaganapan sa panahon ng kanyang pagpapahayag. Mga kapatid ko, dalhin ko kayo sa isang pag-asa, na pag-asang wala ng pagluha, pag-asang wala ng pag-asang wala ng paghihirap pa man, at ang ating puro maramdaman ay ang kagalakan na hindi mapapantayan kailan pa man. Ito ang aking dalangin. Para po sa ating pong pagtatapos, awitin po natin sa page 119, The Coming is at on the door. Coming is at the door.
sin is born, but now the righteous ones alone, He comes to gather home at the door, at the door, at the door. He's coming, He's even at the door. The sign that show is coming in, our fast fulfilling year by year, and soon we'll hear the glorious song of heaven's eternal horn. At the door, at the door, at the door, yes, heaven at the door. He's coming, He's coming. He's even at the door. Look not on earth for strife and sins. Look not below for joy and peace, until the Savior comes again to dance and see. At the door, at the door, at the door, yes, heaven at the door. He's coming, He's coming. He's even at the door. Then in the glorious eternity will dwell the countless ages through. This mortal shall immortal be, and time eternity. At the door, at the door, at the door, yes, heaven at the door. He's coming, He's coming. He's even at the door. Amin pong pinupurihan at pinasasalamatan ka, O Diyos. Tunay na ang inyong ipinangako sa amin ay salitang mayroong kapanatagan ng aming loob. Marapatin na ang buong kongregasyon na ito bilang inyong bayan amang banal. Magkaroon kami ng kasiguraduan sa sa lugar nga aming pinapangarap at minimithi na kami paroroon sang-ayon sa inyong banal na kalooban at kami ibibilang ninyo bilang mga pinili at aming marapatin na kayo ay aming paglilingkuran at sasampalatayanan ang mga bagay na ito. Amin pong hinihiling sa inyo amang banal na ang mga salitang ito laging mamumutawi sa aming